Hi fam! Welcome back! Another day, another vlog. This is the part 2 of our Cebu trip. Today is Saturday, maaga kaming nag-check out sa hotel because today we're traveling from Cebu to Leyte. Medyo mahaba yung biyahe namin, parang 3 to 4 hours yata if I remember it correctly. So, nag-breakfast na lang kami sa daan. May nadaanan naman kaming Jollibee. And then finally, we're here na sa port. Sobrang convenient nga nitong travel namin na to dahil yung agency na nabook ni Gerson, sila na din nag-provide nung van na sumundo sa amin sa hotel. And pagdating namin dito sa port, nakaabang na din yung bangka na sasakyan namin. At yung bangka na yun ay exclusive na sa group namin. From the port, 2 hours na boat ride daw ito papuntang Kalangaman Island. Wow! Sa totoo lang, takot ako sumakay sa bangka kasi hindi ako marunong lumangoy sa malalim. Maliit naman yung alon, takot lang talagang lola mo. Buti na lang aliw din tong si Ryan eh. Mabait kasi yung mga tao niya kasi Ryan! monitor yung biyahe. Tawag ka O, diba? Dancerist yarn. In fairness, Ryan, nabawas-bawasan yung kaba ko sa boat ride na to dahil sa'yo. Thank you. Ayan, nasa gitna na nga kami ng karagatan at ay, wala na ako nakikitang kalupaan. Kahit anong island, ganyan, wala. Talagang, ay, puro tubig, besh. Parang bet kong mag-Alamawana. See the line where the sky meets the sea. It calls me. Tama na nga, baka umulan. Mas lalaki ang alon. Habang tumatagal nga ay lumalakas naman na yung loob ko sa mga alon na to. Nakaka-happy, nakakita kami ng dolphin. Nakakatuwa lang talaga na timingan namin yung mga dolphins. Sabi kasi nung aming kapitan ng bangka, Char, na hindi daw sa lahat ng pagkakataon na magbabangka ka dito ay makikita nyo yung mga dolphins. Eto naman ang proof na tumapang na ang lola mo. Yes, hindi na ako nakakapit ng mahigpit sa upuan ng bangka. Eto na, nakapaglakad pa ako sa bandang harapan. O, diba? Matapang yarn. Nakapag-picture at nakapag-video pa ako. O, diba? Hanep naman, naka-aura-aura pa yarn. O, diba? Kala mo hindi kinakabahan kanina. Sobrang naaliw na nga ako dyan sa harap. Ayoko nang bumalik sa upuan ko. Medyo malapit-lapit na kami nito sa Kalangaman Island. And sabi nila, trivia daw, kung bakit Kalangaman ay dahil dati daw kasi madaming ibon doon. Kala ko nga madaming langgam. Hindi, pero ibon kasi yun yung sa local language nila. Ayan na nga, tanaw na yung Kalangaman Island. Sige, shut up na muna ako. Enjoy muna natin yung beauty ng Kalangaman Island. Approaching Kalangaman Island. Papalapit na po sa Kalangaman. Ayaw patalo kay George.
Sobrang ganda nga ng Kalangaman Island. Grabe. Worth it yung lahat ng kaba ko sa bangka kanina. Ang haba ng sandbar niya. Actually, magkabilang dulo ng island ay may sandbar. And look at the water. Sobrang crystal clear and sobrang blue. Hello! Welcome to Kalangaman Island. Habang ina-explore namin itong Kalangaman Island, ayun yung boat namin naghihintay. And at the same time, pinaprepare na din nila yung lunch namin kasi included na siya sa package na in-avail namin. At dahil maganda ang view, sige, aura-aura tayo dyan. Sige, pagbigyan nyo na ako ha. Minsan lang to. Sino ka dyan? We're going to the Sandbar. Yes. If you will notice, wala pang masyadong mga tao, 'di ba? Hindi talaga siya crowded kasi maaga kaming nagpunta dito. At the same time, low tide pa. Yun yung maganda doon. Maagang magpunta para hindi pa siya high tide, ma-appreciate nyo yung kahabaan ng sandbar. Kasi pag nag-high tide na, syempre matatakpan na yun ng tubig. And at the same time, pagdating ng mga after lunch, dumadami na paunti-unti yung tao. Karamihan foreigners yung nagpupunta dito. And yes, white sand nga po siya. Pag nakakakita ako ng ganito kagandang lugar, talagang mapapasabi ka na lang ng praise God for your wonderful creations. Talagang siya lang ang kayang gumawa ng ganito kagandang lugar. earlier, may kasama tayong travel vlogger, si House of Jaya. House of Jaya, di ba? On YouTube. Follow me. Subscribe, like, and hit the notification bell. Kayo kasi mahal mo.
ayan na nga, nagsisimula na nga mag-high tide. So, kung mapapansin nyo, yung part ng sandbar medyo natabunan na ng water. Medyo umikli na siya kumpara kanina na sobrang haba talaga. Kaya kapag pupunta kayo ng Kalangaman Island, I highly recommend simulan nyo ng maaga. At dahil lunchtime na, babalik na muna kami doon sa may tapat ng bangka. Doon nakaset up yung lunch namin. Pakita ko din sa inyo. Tara, let's go! Yung buko, baka tatlo lang letter lang daw sabi ni Kuya. Ma'am, yung kanin po natin nandito sa gilid ha. Baka akala ko yun lang yung kanin. Hindi po. Dito lang letter lang daw. Lunch time! Hi! Ayan, tapos na kami kumain. Nagpalit na rin ako para ready na mag-swim. Yes. Papunta kami sa other side ng island. So, meron din dong sandbar. Yeah, doon naman tayo. Let's go! Siyempre, holding hands eh. Pasway-sway pa, oh. So, medyo tahimik dito sa side na to. Parang wala na mga tao nagpupunta dito. Ang ganda nga, may tree house, oh, and may nakalagay na touchdown, Kalangaman, West Side, Palompon, Leyte. Medyo mahaba din yung sandbar dito. May side lang na medyo mabato. Ayun. Wow, grabe. Sobrang ganda. So, we're here sa dulo. Grabe. Gusto sana namin makarating dun sa dulo. Yun eh. Kaya lang kasi, kami dalawa lang nandito. Takot ako. Pero gusto ko makarating dun oh, sa dulo ng sandbar. Pwede pa ba? Kaya pa ba? Tara! Ay, grabe. Natakot ako eh. Ang layo na namin from the kubo. Ayun yung kubo. Ang layo na namin. Nasa gitna kami ng dagat. Okay. Sige. Let's try to go dun sa pinakadulo. Let's go! Ayan, sige, subukan nating pumunta sa pinakadulo. Okay, sige. Sa tingin nyo ba? Kinaya kong pumunta sa pinakadulo ng sandbar. Ano sa tingin nyo? Siyempre, hindi. Duwagers nga ako, diba? Wala nga kasing katao-tao. Parang kung ano man, wag naman sana. Wala kang mahihinga ng tulong, diba? Kasi nga, kaming dalawa lang yung tao dito. And by the way, share ko na lang din. Di ako nag-swim talaga kasi medyo hassle yung pagbabanlaw. Yun siguro yung downside dito. Wala sila talaga ng parang shower kapag gusto mong magbanlaw. Or at least wala dun sa mga public CR. Not sure kung merong somewhere private na pwede mong i-rent na pang inyo lang, like cottage or kubo for overnight. And then, dahil solar power lang yung ginagamit, medyo limited yung kuryente dito. Parang walang masyadong mga outlet para makapag-charge ng cellphones, ganon. Pero overall, sobrang ganda ng Kalangaman Island. Punta na din kayo dito para ma-experience nyo din. By the way, this time, papunta naman kami ng Malapascua. Of course, I will also share with you our Malapascua experience. So stay tuned for part 3 and thank you for watching. God bless!